وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. فصل: إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا, kapag gumawa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng isang bagay, wa urifa, at nalaman anna Rasulullah na fa'alahu, na ginawa niya na Rasulullah hu siya na syai'an ala wajhil wujubi, sa paraang wajib, no, aw ala wajhil nadbi, o kaya sa paraang sunnat, na kana dhalika syar'an lana, magiging iyon, dhalika ay fi'lur rasul, no, na syar'an lana, syariat sa ating lahat. Ay, sabi niya dito, la khususiyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqat, hindi lang sa nabi. Pag may ginawa siya sa paraang wajib man o paraang sunnat, no, automatic na yun ay magiging amal na rin natin. Yaman ito. Illa, maliban, an yatulad dalilu, maliban sa magsaad yung dalil, ala taksisihi, sa pagkaka-eksklusibo niya na Rasulullah, bidhalika al-fi'l, o kaya bidhalika syai'. Kung kumbaga sa atin, ang asal na kapag mayroong ginawa ang Rasulullah na amal, ariyo, sunnat man, wajib, ariyo. Pag may ginawa siya o baba, na automatic na yun na magiging utos na rin yun sa atin. Hindi automatic yan. Maliban na lang, kung mayroong dumating na dalil na nagsasaad na ang gawain na yun ay eksklusibo lang sa nabi, hindi man ang khususiyat sa kanya, nasaka lang magiging khususiyat sa nabi. Ariyo, kasi yun, masala PL eh. Ang PL kasi na medyo mas mahirap intindihin kaysa sa salita. Kaya ko nito. So automatic, kapag merong ginawa ang Rasulullah na mapunta doon, kasama tayo doon sa pag-amal pa. Kasama tayo sa pag-amal. Maliban na lang na merong dalil na nagsasabi na yan ay khususiyat sa Rasulullah ka, saka ikakarga sa khususiyat na dalil. Saka tayo hindi na sa atin masasabi. Wakala Abu Bakr al-Taqqaq, sabi ni Abu Bakr al-Taqqaq, na la yakunu dhalika syar'an lana, hindi magiging iyon dhalika, yung fi'lun nabi na yun, o kaya yung syai'an na yun, na syar'an lana, syariat sa atin, hindi magiging utos sa atin. Illa bidalil, pagkabaliktaran, kabaliktaran ba? Illa bidalil. Bakit? Kasi nga ihtimal na yun ay exclusive sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamanan na ihtimal. Pamanan malakas din itong paninindigan niya, ginamit niya yung faida, idha tara al-ihtimal na sa katal istidlal. Ariyo, pag dumating yung ihtimal, nasupot yung istidlal. Natatandaan niyo kayong mga kaida na yan, aglabiya yan. Aglabiya. Ang asal-asal na kung ano man ang dinala ng Rasulullah, gagawin dito. Kung ano man ang dinala ng Rasulullah ay gagawin natin. Ano ito? Ito asal. Wad dalilu ala fasadi dhalika, ang dalil na sira yung sinabi niya na Abu Bakar at-Taqqaq, fasadu dhalika ay qawlu Abu Bakr at-Taqqaq, qawluhu azza wa jalla, yung salita ng Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, katotohanan meron para sa inyo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uswatun hasanah, no, kumbaga na tularan na napakaganda. Kumbaga na naging ang Rasulullah sa atin na tularan na napakaganda. Naging ang Rasulullah ay tularan na napakaganda para sa atin. Sino pa ang tutularan natin? So lahat ng kanyang ginagawa ay gagawin din natin. Walian na sahabat, at dahil ang mga sahaba, pangalawang dahilan na
mali yung sinasabi ni Abu Bakar at-Takkak ayon kay Musannif, no, dahil katotohanan ng mga sahaba na ang kalagayan ng mga sahaba na yarji'una, bumabalik sila fima uskila alayhim, sa mga bagay na uskila, na naging kaduda-duda, naging questionable siya na bagay alayhim ala sahaba, bumabalik ila af'alihi sallallahu alaihi wasallam, sa mga gawain ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqtaduna bihi, na sumusunod sila ng mga sahaba bin Nabi, sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha fil af'al, sa mga gawain. Fadalla, na nagsaad yung pamana ang mga sahaba o kaya ruju'us sahaba, fadalla, no, fadalla, no, nagsaad yung ruju'us sahaba wa iqtida'uhum bihi, na ala annahu syar'un fi haqqil jami', nakatotohanan siya na fi'lun nabi na syar'un fi haqqil jami', utos sa side ng lahat, yan ni jami'il, utos sa lahat ng Diyo. Kasi yung mga sahaba na ugali nila, na bumatag sa mga sahaba at sa mga Arab, kaugalian ng mga Arab na talagang questionin kanila sa bagay na hindi sa kanila malinaw. Question ng kayo, baka sumano bumansagi ng mga Diyo, talagang pag hindi malinaw na questionin kanila. Meron lang silang konting pagdadalawang isip na questionin kanila. Ang hindi man na iskal. Diyo, may mga question. Faslun wa yaqa'u bil fi'li jami'u anwa'il bayan. No. At nagaganap din sa fi'il ay fi'lun nabi jami'u anwa'il bayan, ang lahat ng klase ng bayan. Ang lahat ng klase ng bayan. Ano yung mga anwa na yun? Min bayan al-mujmal. Mula sa pagbayan, paglilinaw ng mujmal. Kasi di ba yung mujmal na hindi pwedeng gawin yan maliban sa maging malinaw. Na pwede yung isang mujmal na salita, na pwede yun na linawin ng PL ng Rasulullah. Wa takhsisil umum, at pwede rin ipang taksis sa umum. Wa ta'wil al-zahiri, at ipag-ta'wil sa zahir. Ay ta'wil din sa zahir ba? Yung PL ng Nabi na ita'wil sa zahir. Nandun ay ta'wil ang zahir. Ilan ba naman nakata'wil sa mga ayat? Na yun yung zahir. Ang zahir doon sa ayat halimbawa ng kamay, yun yung zahir yan. Kasi para wala nang lito-lito ba? Yun ang zahir. Kaya lang mo pa man kata'wil. No, kasi yung umum, pwedeng yung umum na hakiki, pwedeng majazi. Tapos minsan na yung zahir na pwede rin hakiki, pwede rin majazi. So pumapasok ito ng takwil. So pwedeng ipang takwil doon ay yung PL ng Rasulullah. At parang Qur'ano ba? Parang Qur'ano ba? Ang tafsir yan na yung salita ng Rasulullah at yung gawain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sabi ng Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. No, yung pag-hajj na wajib sa inyo, sabi sa Quran mo, sa madaling kahulugan. No, tapos na paano nagawa ang hajj? Nasabi ng Rasulullah, kudu anni manasikakum. Kunin ninyo sa akin yung mga amal ng hajj ninyo. Natapos na, tinignan ng mga sahaba yung pag-amal ng na yung amal na yun yung tinatawag na upama na yun ang pagbayad sa mujmal. Nagiging magka-hajj na mujmal. Mujmal. One nasakh. At pwede rin sa nasakh. Di ba na nadadaanan natin yung PL ng Rasulullah na pwede rin maging nasakh doon sa naunang gawain o kaya naunang salita. Paama bayanil mujmal. Magbibigay siya ng mga halimbawa patungkol sa paglilinaw ng mujmal. Na fahuwa siya na bayanil mujmal na kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati wal hajj. Tulad ng ginawa ng Rasulullah sa sambayan at sa hajj. Kasi sa Quran na simbayang ka, pero yung paraan wala. Ariyo. Fakana fi fi'li, na meron sa paggawa niya na Rasulullah, bayan ng mujmal, yung paglilinaw ng mujmal. Anong mujmal? Alladhi fil Quran.
mujmal na nasa Quran yung itayo nyo ang sambayang, mag-hajj kayo, ariyo, matatawag sa iyo Quran. At paano natin yun may sasagawa, paano natin nalinawan, at yung fi'il ng Nabi, paano ginawa yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma taksisul umum, at patungkol sa itaksis yung umum, ariyo, nafaka maruhiya, yan na ng umum, natanong ninyo yan na ng umum, kasipat yan ng sifat yan ng katur. Yung umum na sifat ng salita. Hindi yan sifat ng gawa. Ano? Yung umum na yan, yung umum na wag ninyong kakalimutan na sifat yan ng salita. Kaya nga merong mga alfadul umum na binanggitin. Kasi sifat ng salita. Hindi yan sifat ng gawa. So pag nabasa mo itong umum na umumul qawl, amma taksisul umum ay umumil qawl o kaya umumil lafzi. Ariyo, nafaka maruwiya na tulad ng nairiwayat annahu sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'dal asr. Ipinagbawal niya. Pinagbawal saan? Pinagbawal sa gawa, pinagbawal sa salita. Pinagbawal sa salita. Maintindihan mo bang bawal yun? Hindi sinabi. Ipinagbawal ng Rasulullah, as-salati, ang magsambayang ba'dal asr, pagkatapos ng asar, hatta taghruba asyamsu, hanggang sa lumubog muna yung araw. Thumma ruwiya, tapos na iriwaya annahu sallallahu alaihi wasallam, nakatotohanan siya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsambayang siya ba'dal asri, pagkatapos ng asar, na salatan ng isang sambayang na laha alisalah, na iyon na sababun, merong dahilan. Kung gano'n na fakana fi dhalika, na meron fi dhalika sa nabanggit na PL ng Nabi o kaya salatun Nabi ba'dal asr. Fi dhalika ay fi salatin Nabi ba'dal asri, meron taksisu umumin nahi, yung itaksis yung umum ng pagbabawal. Yung kanito, wa amma ta'wilul zahiri, at patungkol naman sa itakwil yung zahir. Ito yung zahir na ito. Pag sinabing zahir, yun yung agad natatakbo sa isip. Adiyo, ito na yung mga halimbawa ng zahir. Para malinawan tayo. Kumbaga na ngayon na meron tayong ginagawa. Adiyo, meron tayong ginagawa pa. Mayroon tayong ginagawa. Halimbawa pa man na naghuhukay tayo ng balon pa. Naghuhukay tayo ng balon. Siyempre, tuloy-tuloy yung trabaho. Ariyo. Tapos kinabukasan, tuloy pa rin ang trabaho. Ariyo. Sinabi ko na naman sa inyo na maghuhukay na kayo. Ariyo. Ano ang zahir? Ang zahir pa man, maghuhukay ng balon. Kasi yung ginagawa natin, ariyo. Yun ang zahir, pero hindi na yung tiyak. Kasi halimbawa, napagplanuhan na pa man na mag-uukay din tayo pa man ng kanan. Napagplanuhan pa lang. Pero yung ginagawa na natin, mag-uukay ng balon na pa. Ito yung zahir. Siyempre, dudugtungan natin, tapusin muna natin yung pag-uukay ng balon. Ayun ang naumpisahan natin. Ariyo. Yun ang zahir. Yun ang zahir. Ito yung manaw zahir. Bagat na, pag binanggit yung salita o kaya yung yun yung nag-iip na ngayon zahir, na sifat ito ng salita. Ewan nito, sifat din ito ng salita. Kasi yung salita na may intindihan, hindi katulad ng mga kilos na gawain. Marang hindi ko maunawaan kung ano ang zahir yun sa kayo. Hindi mo naman alam. Baka maruwiya na katulad ng nairiwaya anhu, galing sa kanya na sallallahu alaihi wasallam, annahu katotohanan, annahu na naippail, bayan yung sa bagay na nairiwaya siya na bagay anhu, mula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ay min annahu, bayan yung sa min annahu, katotohanan siya na Rasulullah na naha, ipinagbawal niya anil qawadi. Ariyo, ipinagbawal niya ang pagkisas, pagganti. Ariyo, fit tarafi.
sa mga taraf, sa mga parte ng katawan. Ariyo. Yung nga taraf ng mga dulo-dulo ng katawan ng mama. Uli ng mga parte ng katawan. Qablal indimali. Bago gumaling. O pa na gumaling na upang. Katay ba na ito? Halimbawa itong kamay. Yung isa na naputulan niya ng kamay yung kapwa niya upang. Sinasadya upang. Putulan niya sa kamay. Pagkatapos na siya yung nakaputol ng kamay na meron siyang ginagawa na miyalupit. Naipit yung kamay upang. Ariyo. So, nung dumating na yun, pwede na ba ikisas kagad o hindi pa? Hindi pa pwede ikisas kagad. Yun yung mabog ng hadis na yun. Bago, upama na bago niya gawin. Bago ikisas upama. Kasi, upama na hindi magiging kumpleto, hindi pa natin alam kung magiging ganap ba yung kamay o kaya hindi. Malay natin, upama na kaya doon sa baliyag yung kamay na ako. Hindi ko kisas. Rio. Pinagbawal ng Rasulullah. Qablal indimali, bago yung gumaling. Bago gumaling. Sabihin na, ang mapong nito na pag gumaling, sa kapwa. Kayo lang. Kayo lang, annal murad bin nahi, na napag-alaman, annal murad na ang mapong doon sa nahi, ang mapong doon sa nahi, ay tinatawag na makruh, al-karahiyah, makruh. Dunat tahrim, hindi maharam. Ang naintindihan doon na makruh, hindi haram. Yung gano'n na, ay pinagbawal ba? Bakit di pinagbawal? Ay merong mga fi'il ang Nabi. Merong mga fi'il din ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ginawa. Pamana yung paggawa na yun ng Rasulullah, nalibayan yung jawaz upang sabihin na pwede kahit hindi pa magaling ang sugat ng isang tao. Pwede mo na siyang ikisa sa pamakikitas. Merong fi'il ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginawa din niya yun. Wa amman nasku, at patungkol naman sa pagnasa ay an-nasku bi fi'lihi, yung pagnasa sa pamamagitan ng gawain ng Rasulullah na fakamarubiya, tulad ng bagay na iriwayat siya na bagay. Mula sa kanya na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, nakatotohanan siya na Rasulullah, ay bin annahu, nakatotohanan siya na Rasulullah, qala, sinabi niya, al-bikru bil-bikri. Ang zina ng bikir sa kapwa niya bikir, na jaldu mi'atin wa taghribu amin. Paluin ng 100 at itaboy ng 1 taon. Wasayyibu bisayyibi, at ang zina ng sayyib sa kapwa niya sayyib, na jaldu mi'atin wa rajul. Paluin ng 100 at rajam mo. Paluin ng 100 at saka rajam mo. Tapos, pagkatapos ng mga panahon, nasumma rubiya, tapos na iriwayat annahu sallallahu alaihi wasallam, na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na rajam Ma'iz radhiyallahu anhu, rinajang ito si Ma'iz radhiyallahu anhu, walam yajlid. Pamanailaman akong takatubat tirano pa mga Ma'iz na isang sahaba na ibig sabihin na pag sinabi yung rajam, nakagawa siya ng karumal-dumalupang. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, la taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nakagawa siya ng karumal-dumal, pero dahil sa tinanggap niya yung nahukom sa kanya ng Islam, na narajam siya, matay siya, nagsambayang pa sa kanya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Imam Shafi'i na nagsasaad, ayun na yung taubat na Ma'iz. Yun na yung pagrajam sa kanya, na yun na yung taubat na. Walang yajlid, at hindi niya ito pinana. Padal na nagsaad siya na fi'lun nabi. Itong pangalawang hadis upamaw, alaan na dalika, nakatotohanan iyon, dalika ay yung unang salita ng Nabi. Dito sa mga halimbawa na ito, mansuk. So pwede yung fi'il ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay
pwedeng pwedeng gawing nasi. Kung pa kayang bulan ng nasi. Faslon, wa in ta'arada qawlun wa fi'lun. Ito na yung inukwento ko sa inyo kapag nagbanggaan, ta'arud. Nagta'arud yung dalawang buwan na, siyempre, merong kaida na idha ta'arada, nagtasakat. No, kapag nagbanggaan yung buwan, nagtasakat. Ariyo, may lalaglag yung dalawang gawain. Ariyo, tasakat. Ito yung mana niya. Mana, maglalaglagan sila kung kung walang may pakita ng dalil o kaya ebidensya o hindi ko pa kasi magtaan may utang ako kay Zaid na 10 o kaya 9 o kaya 9 ay ito na taarod taarod yun ang tinatawag na taarod yan ay taarod. So ito naman, masala ang nagkaroon ng ta'arud ay ang qaul at fi'l. Nasabi ko na sa inyo na si Madhab Shafi'i na mas pinangahawakan natin yung salita. Kasi yung salita sa atin mas malinaw ang pag-intindi sa salita kaysa sa gawa. Although yung gawain naman mas klaro-klaro pa paano gawin yung isang trabaho. Pero yung pagsasaad ng salita ay mas malalim o kaya mas malawak kaysa sa pagsasaad ng gawa. Yan ito. Yung tiro ko na Madhab Shafi'i. Hindi katulad ng mga Hanafi na mas pinahigit nila yung gawa. Kasi doon sa gawa na doon klaro-klaro yung lahat. Yung tiro ko na Hanafi po. So ngayon magkaroon ng ta'arud bain al-qawl wal fi'l sa pagitan ng qaul salita ng Rasulullah at fi'l ng Rasulullah. Ta'arud bil bayan sa bayan sa paglilin na papihi aujuhun na meron itong ilang mga wadya ay min ashabi Shafi'i sa mga ashab ni Imam Ash-Shafi'i. No, min ashabi naman qala ilan sa mga ashab namin nagsasabi al-qawlu awla min. No. Ang qaul ang salita na awla mas mainam. No. Mas mainam. Mas mainam kung nagbanggaan yun, no? Yung dalawang yung salita at saka yung gawa. Na sana ang pipiliin mo. Kasi pa man ang ta'arud, iba pag ta'arud na nasabi ko na nung una na ang ta'arud ng mga dalil na ba yung ta'arud ng dalil na ba nagkamali ang syarah. Ayaw ito na nagkakata'arud dahil sa pag-intindi dito sa salita o kaya dito sa gawa. Nagkaroon ng ta'arud. So kapag ang nagbanggaan ay yung salita at saka gawa, katulad nito, nasabi niya na, no, min ashabi naman, qala al-qawlu awla. Ay awla bil aqli. Mas mainam na ang kunin natin yung salita. Kasi meron din tayong kaida o pamana nagsasabi na malul kalam, awla min ihmalihi. Na yung ipatrabawin yung kalam. Kasi itapon mo ba? Kasi yung isa pa na PL pa na nagbanggaan sila mo kaysa itapon mo na. Kung ikaw ay kasama ka sa upaman ng mga murajji, ashabut tarji upaman. Kasama ka sa upaman ng mga ashabut tarji, katulad ni Imam Rafi at saka ni Imam Nawawi, na sila yung nagtatarji sa mga akwal sa madhab ng Shafi'i. Na kung kasama ka nun sa mga ashabut tarji, kaya ashabut tarji upaman. Pwede mong itarji, automatic na kukunin mo yung salita. Yun yung isang qaul. Wa minhum man qala at ilan sa kanila na man qala na nagsabi al-fi'lu awla, yung trabaho na mas mainam. Kasi doon sa salita ay doon sa gawa pa man mas klaro pa yung pagsasabi. Wa minhum man qala no at meron pang nagsasabi na huma sawa'un, parehas na yan. Parehas na yan. Parehas. Para sa kanila na parehas. Kasi lahat naman yan dalil. Kumbaga na lahat yan dalil. Yung salita dalil, yung gawain din dalil. Kapag nagbanggaan ng dalawa, halimbawa, doon sa salita na sinabi ng Rasulullah na kain kayo, tapos pagdating na ginawa niya, hindi naman siya kumain naman. Yung lagi dito lang ito dalil.
Kaya lang pag nagkataarong yung dalawa na yun, yung ngayon na yung itong nagsasabi ng sawa na pagdating ng 30 na wala siyang kukunin doon sa dalawang salita. Doon sa dalawa. Hindi niya kukunin yung trabaho, hindi rin niya kukunin yung gawa. Rio. So anong mangyayari? Dada ako kumanya, babalik sa asal. Babalik sa asal, dada ako kumanya. Mawkuf ba? Mawkuf hanggang sa meron mo. Dalil ba na? Habang walang dumarating na panibagong dalil na magsasaad doon sa dalawa na yun, na nagbanggaan na salita o pa, anong gagawin mo doon sa isang gawin? Hindi po. Kung amal, yun na hindi po gaman. Na kung pagkain mo pa, magkanangan. Rio. Kung pagkain mo pa, magkanangan. Rio. O di kaya di gagawin. Kaya timurgan mo ito kasi magbabalik sa asal. Istishabul asal at lusmo. Dibawa no, kung amal o pa, na hindi mo gagawin yung amal ka di klaro ba? Yung pagtatarong na yun, yung pagbabanggaan ng dalawang gawain o pa, o kaya dalawang salita, namimbulo yung mujmal. Kasi kaya naging mujmal, hindi mo alam kung saan ang kukunin mo. Yung isang hadis, sabi niya, halal, yung ito naman gawa niya na haram, hindi ka. Pero may musanyag, sabi niya, wal awwalu asah. No. At ang unang kaul na yun ang pinakaasal. Bakit? Nalian ng asla fil bayan huwan ang asal sa paglilinaw. No. Lian ng asla ay lian ng kathir wal ghalib. Dahil ang kadalasan fil bayan no, sa paglilinaw na huwan kaul. Yung salita. Yung salita na yun yung naglilinaw, nagtuturo, kakadamihan na theory o pa. Inuwari ang amal. Meron ding amal, kaya lang, laging ganun. Itano din bayan, pero kulang pa yung amal. So sana mas maraming nagbibigay ng paglilinaw po. Yung salita o yung gawa? Yung salita. Ala taraw, hindi mo ba nakikita, sabi niya. Hindi mo ba nakikita, sabi ng Musannif, na yata'adda bisigatihi. Yata'adda. No. Kumbaga na lumalagpas siya na al-qawl bisigatihi doon sa lafaz niya. Kumbaga na yung binigkas sa salita. Lumalagpas sa qawl. Ibig sabihin na lumalakap. Yata'adda dito ay ilal umma sa umat. Kumbaga dito na inaabot niya na salita ang mga umat. Bisigatihi. Yung salita niya, sigatihi. Kaya kumbaga na yung lapad na yung anyo ng salita. Wal pelo, samantala ang PL ang ginakaide. Wal pelo, samantala yung gawain na la yata'adda ay hindi lalaktaw siya. Siya na al-pelo ay lalaktaw ay ilal ghairi sa iba sa gumawa no illa bidalilin maliban sa may dalil. Illa bidalilin maliban sa may dalil. Bakit? Kasi ihtimal na khususiyat ng Rasulullah yung gawain na yun. Ihtimal na khususiyat ng Rasulullah yung gawain na ginawa. Kaya, para malaman na sana mas malinaw doon sa dalawa, mas malinaw yung salita. Baka ng qaulu awla na naging yung salita ay mas awla. Ay awla bil akhdi min al fi'li. Mas maganda, mas mainam na kukunin. Kung magtatarjih ka o pamayag, ang tinuturo niya dito na kung magtatarjih ka, na mas mainam na kunin yung salita kaysa sa gawa. Ayun sa madhab ng Shafi'i. Kabaliktaran ng sa hanapin na sabi niya, mas mainam na kunin yung gawa kaysa sa salita. Yan ang mas alat tarjihaya. At kung hindi naman nagbanggaan yung kwan, lahat mo yung kukunin. Di po man, hindi naman nagbanggaan, dito na mas alat ta'arud ba? Ayun yung masala, mga gawain o kaya mga PL ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kung paano ang paraan na gagawin natin pag meron tayong nakita sa mga PL. Ngayon ito, babul qawli bil iqrari was sakti anil hukmi. Bab yung pag-amin, pag-ako. Yan ay ako na pagtanggap mo ba? Iqrar na pagtanggap. Was sakti at pananahimik anil hukmi sa hatol. Sabi niya dito sa sinulat dito ni Papola,
sabi niya ay adamil inkar. Ay mana ikrar na adamil inkar. Yung ikrar na hindi, ang kaulugan ng ikrar na tinanggap na hindi tinanggihan mo. Ariyo. Wakada as-sak. Ganoon din yung salitang sukot. Nanahimik ang Rasul alal adhari. Sa kaul na adhar, shay'un wahid, iisang bagay lang, at saka yung ikrar, la fatwa bainahum. Sa kaul na adhar, na yung pananahimik ng Nabi at yung pagtanggap ng Nabi, na walang pagkakain. Ariyo. Wal iqraru, at ang ikrar. Yan ta'rif niya sa istilah ko. Wal iqraru na an yasma'a Rasul. Yan ang ta'rif niya sa istilah ng mga usul. Usuliyin na rin. May nagtigagin lang ng ta'rif yan. Di kaya? Ngayon na nasa ikrar din tayo sa piki. Nasa lang kung may ta'rif. Yan ko nito. Yan ang ikrar ito. Masala usul. Istilah ng mga usuliyin sa salitang ikrar. Nasa lang kung sa piki. Yan ang usul piki yan. May walang yakap lagi din. Ariyo, magkaiba. Depende sa ilmu pa mayong tinatahakan. Wal iqraru at ang iqrar na an yasma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an. Na makarinig ang Rasulullah ng isang bagay. Sallallahu alaihi wasallam. Walang yung kiro na hindi niya yun itinakwil. Ariyo, hindi niya itinakwil. Aw yaran fi'lan, di kaya nakakita siya ng isang gawain, wala yung kiruho na hindi rin niya itinakwil. Kung na hindi niya pinigilan mo. Ma'adamil mawani'ina. Nakakita o kaya nakarinig siya, hindi siya nag-react. Hindi na nila yung kiruho dahil sa kanyang react. Wala siyang pagtakwil mo, pagtanggap. No. Pero ito yung kailangan na syarat ng ma'adamil mawani. Kasabay na walang dapat na pumipigil. Anong pumipigil? Yan ipipigil sa pagtanggi ng Rasulullah. Dapat na walang pipigil. Anong halimbawa, anong kaulugan ng mawani? Tingnan nyo sa number 7. Adamil mawani, mawani min inkari. Walang pipigil sa pagtanggi ng Rasulullah. Kasyuglin, aham. Katulad halimbawa ng busy. Abala na abala sa isang bagay na mas mahalaga. Ibarat yan pa man na makaingaw pa man ng balon. Ibarat po pa man. Ariyo? Sama na walang sinabi ang Rasulullah pa ba? Ariyo? Walang sinabi ang Rasulullah. Problema na tinignan yung panahon bakit hindi nagsalita ang Nabi. At hindi timba ka tao na naman kapirwan. Di kaya nang kapakay. Hindi tanong yung timba ka. Nagpungusyata niya. Nariyan? Ariyo? Hindi nagkibagam ka-uplet na pungusyata niya. Ariyo? Kapag gano'n ang halimbawa, kung mayroong mga mawani, mga pumipigil, halimbawa, apala ng mas mahalaga, kaysa doon pa sa, nakito na dito pa kayo bilang sa ikrar. Ariyo, hindi yun pwedeng isasama dito sa hukom ng ikrar. Kasi ano ba ang hukom ng ikrar? Fayadullu dhalika na magsasaad iyon ang ikrar na iyon, alam jawazihi na pwede siya na siya. Pwede siya ala jawazihi, jawazi syai'i awil fi'l. Pwede yung bagay na yun, o kaya yung gawain. Yan kanito. Wadhalika at iyon, yung ikrar na yun, bibigay siya ng mga halimbawa. Ay wamisalu dhalika. At ang halimbawa ng ikrar na mislo maruya, tulad ng maruya. Siya na mislo na kung saan nahunan na. Ariyo, mislo maruya, katulad ng hadis na iriwayat, annahu nakatotohanan siya na Rasulullah. Yung annahu ang bayan siya kumaruya naman ay pain niya na yung nabaya na ay pain niya na yung annahu. Ruya na iriwayat siya na bagayan ni hadis, annahu ay min annahu. Nakatotohanan siya na Rasulullah na sami'a rajulan. Nakarinig siya ng isang lalaki. Yaqulu, nagsasalita siya. Ar-rajulu yajidu ma'a imra'atihi rajulan. Kumbaga na gusto niyang sabihin na ano sa tingin? So tignan mo pa man na khabariyatun lafzan pero insya'iyatun
Mana, anong insya? Iya kasi nagtatanong siya eh. Yung na insya, nakasama sa tanong. Ar-rajulu, ang isang lalaki, natagpuan niya kasama ng asawa niya, isang lalaki. Natagpuan niya magkasama sila. Pero wala silang ginagawa. Baka. Kumbaga ano sa tingin ninyo yung isang lalaki na naabutan niya yung asawa niya na may kasamang lalaki? Tunit, pero ano yun saya? Ariyo. Tapos dugtong pa nung salita niya, patalmoho, kung pumatay siya, papatayin ninyo siya. Ariyo. Kung papatayin yung lalaki niya, yung may asawa doon sa babae, kung patayin niya yung kasama niyang lalaki, papatayin ninyo siya. Kasi kisas. Ariyo. Kung papatayin niya yung lalaki niya, papatayin ninyo siya. Wa in takallama, at kung magsalita siya, yan kung magbintang siya, najalan tumuho, napapaluin ninyo siya ng palo ng haddo-kadpit. Ariyo, wa in sakata. Pero pag tahimik lang siya, Mr. Barubang, nasakata alaway din. Ariyo, nananahimik siya sa sobrang galit. Kasi galit na galit. May laman ng kumukulo ang dugo. Totoong nananahimik, pero kumukulo ang dugo. Na angkay payas na ano ang gagawin? Ariyo. Ano ang gagawin? Hanggang doon lang yung salita niya, pasadun. So, tingnan mo man, siya na mismo ang naglagay ng hatol. Kung pumatay siya ng tao, papatayin ninyo. Kung magbintang siya, papaluin siya. Kasi hindi siya makakapagpalabas ng mga saksi. Kung tahimik naman siya, tahimik sa kalagayan. Ipa man na ibig kumatay, ikutay niya ng tahimlan niya. Ulmuto bigay ko. Mamatay kayo sa galit ninyo, mga kapir, kurasbeno, mga Yahudi. Ngeriyo, na walang yungkir alayhi, na hindi iningkar niya na Rasulullah alayhi ala rajul, sa lalaki nagkukwento. Wala siyang sinabi. Napadalla dalika, na nagsaad yung dalika, yung salita ng lalaki, no? Padalla dalika, yung sinabi ng lalaki, o kaya padalla dalika, na nagsaad iyon ang sukot pala. Padalla dalika, na nagsaad al dalika, yung pananahimik ng Rasulullah, ala annahu, nakatotohanan siya na ar-rajul, yung lalaki, na idapatala, kapag pumatay siya, puti lang, papatayin siya. Kagito, hadnak, ang yun ang kisas. Wa idha qadhafa, at kung magbintang siya ng zina, najulida. Ano matatanggap niya yung palo na 80? Yawan ito. Isa pang halimbawa ng kamaruwiya, at katulad ng hadis na nairiwayat siya na annahu ay min annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a Qaisan, nakita niya si Qais yusalli rak'atayil fajr ba'da subhi, nagsasambayang siya ng 2 rakaat na sunnat ng subo pagkatapos ng sambayang. Walang yung alayhi, na hindi rin yung tinanggihan yan ng Nabi. Kung hindi siya, kumbaga na hindi yun itinakwil ng Nabi yung gawain niya. Kung hindi nag-react ang Nabi. Fayadullu ala jawazi, na na pwede, na nagsaad siya na sukutuho, o kaya ada mo inkari, ala jawazi malaha sabab, na pwede yung sambayang yan sambayang na laha 5 sabab ba'da subhi, ay ba'da salati as-subhi, pagkatapos ng sambahayan. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na Nabi na la yajuzu, hindi pwede an yara mungkaran, na makakita ng mali, na pala yunkiruhu, na hindi niya ito itatakwil. Ariyo, hindi niya ito kumbaga na ipigilan, ma'al qudrati alayhi, kasabay nang may kaya siya na Rasulullah alayhi ala inkari al-infat, alayhi ala inkari, may kakayahan naman. Hindi katulad pag masyadong abala, ditiba ka ito, nakumya ka sa balot. Ariyo, nati paano ka pa niya mapagbabawalan, nati pa man, nagtiswaswar, magiyapsun man, nagka nga sa balot, naditiba ka ito. Ariyo, kung di kaya napaalis na tayo, nabakasan dumangan sa balot, nati paano ka niya kakausapin niya? Paalis na yung tereno mo, hindi na yung sasakyan, bahala ka sa buhay mo. Na ano yun, yung ginawa mo na pagkain-kain na yun, may hukum ba yun? Walang hukum yun. Ariyo, hindi ako kumanin ulit. Hindi yun masasabi sa ikrar, hindi yun magsasaan na pwede mong gawin. Bakit? Lian na pitakit.
lian na pitat pitika. Dahil meron sa pagtigi, pag-iwas, o kaya pag-ayaw, pag-iwan, al-ingkar sa kumbaga na pagtanggi, no? Na ihama, pagpapaunawa o kaya pagpapaintindi, anna dhalika, nakatotohanan, dhalika iyon. Dhalika, yung gawain na yung dhalika, dhalikal mungkar, na jaiz yung pwede. Kasi pag nanahimik yung isang tao, pagilay na ko na bina, ada ko niyan pagbawali sa kapagkinakan sa balot, tauriyan nila, may ako makan na. Ha? Bakit ito ba nga na may ako makan na? Uwe na, halike-leke. Ayun ang tanong mo sa kanya. Kailan kanya nakita? Noong papaalis siya, nagmamadali siya. Aditimba ka ito. Ito ka. Ariyo. Dingag ko pa kayo. Hindi mo masasabi na pwede na yung balot. Ito tanong ko, pwede ba kayo na yung balot? Hindi. Ha? I guess pwede na masarap. Problema naman. Makalala ang mga kunal na panaratiyak na hindi makalala. Ito no. Nukod torong. Para ako matidragi man. Makalala. Bakong kuwes eh. Allah. Ito ang marubang ako.